Welcome back mga karabin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karabin natin, lagot kinanta na. Just in, grabe matindi to ko Congressman Erwin Tulfo. Bumwelta na. Martin Kinabahan, yan mga karabin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ng Balitang Pinoy at TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong si Congressman Erwin Tulfo. Pinaninindigan po na hindi raw po si Speaker Martin ang nagpasimuno nitong Chacha. Ayan, no? Walang kinalaman si Speaker Romualdez sa itinutulak na People's Initiative. Intindi, no? Harap-harapan, kaya po nila, no? Yan po ang main topic natin, pero bago yan, pag-usapan yan, ito po, yung Department of Justice ay hinihikayat na po na sana mag-imbestiga na tungkol po dito sa mga bayaran, di ba? May mga napapabalita, may katwiran po yung yung Department of Justice, bakit hindi po sila nag-imbestiga kung totoo ba tong mga bayaran na to o hindi. Yan po muna ang paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Punta na po tayo rito sa ating main topic. Ito po, nagugulat ako kay Tulfo eh. Erwin Tulfo, sabi niya rito, House Majority Leader for Communication at Acts, Party List Representative Erwin Tulfo, naninindigan na walang kinalaman si Speaker Romualdez sa tinutulak na People's Initiative. Pinabulaanan din nito na may planong liderato na gawing regalo kay Pangulong Marcos ang charter change. Okay. Naninindigan siya na walang kinalaman, no? Walang kinalaman talagang, ha? parang kung si Speaker Martin, ha? Anong charter change? Anong People's Initiative? Wala akong alam diyan. 'Di ba ganun yung walang kinalaman, no? Nalaman niya lang yung sinabi siguro yung Tulfo. Boss, meron ka bang Speaker, meron ka bang alam dito sa sa People's Initiative? Ngayon yan, January, ano ba ngayon? January 16 o January 15? Ha? Anong People's Initiative? Kung ganun sana sinagot sa'yo ni Speaker, anong Chacha? Wala akong alam dyan. Hindi ba lagi kayo magkasama ni Speaker? Alam mo, Erwin Tulfo, no? Reporter ka eh. Hindi ka naman bagito sa pagkuha ng impormasyon. Dati kang reporter, dati kang anchorman, imposibleng hindi mo nabalitaan. No? Imposible talaga. Maniwala ako sa iyo na hindi mo nabalitaan na may kinalaman si Speaker Romualdez sa charter change. Tinutulak na People's Initiative. Grabe, harap-harapan, ini-interview siya. Ayan, TV5, GMA, CNN, yung mga Ang sinasabi niya baka sinisiraan lang baka sinisiraan lang si Speaker Martin. Napakinggan namin si Abby. Wala pong nagsasalitang congressman, di ba? Na kami namumuno. Pero sinabi ni Abby, walang kumukontra kay Abby. Pinangungunuhan niya ng mga, di ba? Ng mga congressman. Baka yung 100 pesos na yan, hindi naman talaga benta yan. Pwede mo ba ibenta? Mura. Ang mura naman ng 100 pesos. Sabi ni Mike Abby, baka pamasahe lang daw yung 100 pesos. No? Hindi mo nabalitaan? Sikat na sikat si Jam Magno. Sinabi ni Jam Magno, yung binigay sa inyong ayuda para pumirma ay hindi vote buying. Incentive yun. As a reporter, former anchorman, imposibleng naging congressman ka lang, Congressman Erwin Tulfo, na walang ka na ng interes sa balita. Ibig mo sabihin kung kailan ka naging congressman tsaka ka nawalan ng interes sa balita?
Kung kailan ka naging congressman, tsaka ka hindi ko po maintindihan. So ayan mga ka-review natin ha, nagkaroon ng mali amnesia. Itong si Congressman Erwin Tulfo, mga ka-review natin, hindi na po alam kung yung yung mga information. Nako. Pag reporter ka pa naman, magaling ka pong mangalap ng mga impormasyon, di ba? Pero sabi niya nga po, wala tayong magagawa. Yun ang paniniwala nila di ba? Na walang kinalaman si Speaker Romualdez dyan sa People's Initiative na yan. Pero iba po yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. Yan. Yung mga number di umano na kumakalat dyan sa People's Initiative na yan ay bumabalik doon sa mga staff, no? Kung i-trace mo yun, bumabalik. At mga staff di umano ni Speaker Martin Romualdez, yung mga nagpapakalat ng ganyang diba? So, wala tayong magagawa. Alangan ng mga kontrahin po nila yung kanilang pinuno dyan sa House of Representatives. Siyempre, pagtatanggol po nila yan. Kasi, di ba? Whether you like it or not, kapag hindi ka sumunod, wala kang project. Dyan pa naman sa nanggagaling yung pondo, di ba? Sa House of Representative. Nako. Yan na. Ayan po ay opinion lang. Hindi naman sinasabing si Congressman Erwin Tulfo ay ganoon, di ba? Sinasabi lang natin yung opinion natin, okay? Congressman ka lang, Congressman Erwin Tulfo, nawalan ka na ng interes sa balita. Ibig mo sabihin kung kailan ka naging congressman tsaka ka nawalan ng interes sa balita. Kung kailan ka naging congressman tsaka ka hindi ko po maintindihan, no? Ewan ko po kung ano po yung Senator Tulfo ay Congressman Tulfo. Pagpaumanhin niyo po, pero panahon na ng social media ngayon. Kahit itago na ng mga dyaryo lahat. Sangkatutak po yung vlogger na pwedeng magpaalala sa inyo. Ngayon po ipapaalala ko sa inyo. Ito po. Hindi ko talaga hindi ko talaga makuha Ito ang sinabi ni House Speaker, no? Wala daw kinalaman si House Speaker Ito po ang sinabi ni House Speaker nung December 12, 2024. Kay Pangulong Marcos na rin po. Kasi sabi ni Pangulong Marcos, tutol daw siya sa ito po sinabi, House to revive Chacha push in 2024. December 12 po ito sinabi ni Martin. The House of Representatives takes another crack at charter change, etc. etc. Ito po, ang sinabi ni Martin. I believe 2024 will allow us to revisit the whole issue of the Constitution. We'd like to focus very much on the economic provisions, but even to get there, we have to look at the procedural aspects of the amendments of Constitution. No, sinasabi niya, procedural. Tuloy natin. There might be some initiatives here. May initiatives daw during the break that would prepare us for the ensuing year and perhaps what would be our legacy in the 19th Congress, which is to review and revisit the 1987 Constitution. Okay. Okay yan, no? Ito po ang tuloy natin. The last March, the lower chamber approved resolution, etc., etc. Okay. So, however, the resolution has been in the limbo in the Senate. Ayan yung balita. Now, lawmakers are eyeing a people's initiative as another route for charter change, no? Binalita to ng CNN December 12 pa. Ayan ang linaw. Now lawmakers are eyeing a people's initiative as another route for charter change. A people's initiative, inulit-ulit na, is one of the three ways to amend the Constitution. So as early as December 12, Erwin Tulfo, Congressman Erwin Tulfo, pinag-uusapan na to, yung charter change. Hindi po inimbento to ng CNN. Sa interview po to kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez mismo nagsabi na ipupush nila yung charter change. No? At ayon dito, lawmakers, yung mga congressman, ang nagpupush. Ayan, no?
are eyeing pala. Tinitignan nila na yung isang way kasi nga na-stuck sa Senate eh. Hindi umabante sa Senate yung pagbabago ng Constitution. 'Di ba? Ayaw ni ng pamunuan ng Senado noon. Ang linaw po eh. Ito po mas malinaw. Baka sabihin, hindi naman sinabi ni Martin eh. No, ito po, mas malinaw po 'to. Hindi. Sa Manila Bulletin naman po. Ayan. House Senior Deputy Speaker, Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales is looking at a people's initiative as the mode that could actually launch charter change. Kailan po to? December 14, 2023. So sinabi po ng Senior Deputy Speaker sa kanyang interview dito sa Manila Bulletin. Hindi ko alam kung interview, basta balita po ng Manila Bulletin. Na yun po yung inaay nila, natatahakin. People's Initiative. Ano pa ba ang hindi malinaw dyan? No? Magsa-search lang po kayo, nasa Google po lahat yan. Congressman Erwin Tulfo, sasabihin nyo walang kinalaman. Deputy Speaker niya to, si Dong Gonzales. Kung wala siyang kinalaman dyan, inawat niya na yan. So yan mga karibin natin, ano bang lumalabas dito sa, di ba? Dito sa sinasabi ni Sir Badong Aratiles, di ba? Itong si Senator Erwin Tulfo ay mukhang hindi po updated, ganun po ba? Or wala na eh, or patay mali siya lang. Sa pagkatanggol dito kaya Speaker Romualdez. Diba? Marami na palang mga balitang lumabas pero tulo dinay pa rin tulo dinay na walang kinalaman si Speaker Romualdez. Sabagay madali lang naman mag-sorry sa, diba? Isang sorry lang yan, wala na yan sa mga taong bayan, pero behind those statement, diba? Bakit niya nasabi yun? Bakit niya pinagtatanggol si Speaker Romualdez? Anong meron sa pagtatanggol dito kay Speaker Romualdez? Diba? Kahit alam mo nang meron na palang mga balita. Diba? Na si Speaker Romualdez nga ang may pakana nitong PI na ito. Diba? Pero dahil ba makakasama? Or hugas kamay muna ngayon, ganun. Dahil hindi natanggap na naman ng taong bayan itong People's Initiative, kaya hugas kamay na naman itong si Speaker Romualdez. At hindi niya alam na mayroon palang ganitong People's Initiative. Ang nagsalita po si Congressman Erwin Tulfo. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa balitang ito? Naku po naman, sana Huwag naman ganoon. Huwag naman kahit alam na nating mali, pagtatanggol pa rin, di ba? Ay hindi naman mali. Let's say tama, pero let's say lang, di ba? Huwag naman ganoon na huwag niyo namang minimenos niyo yung taong bayan di ba? Pag ganyan ang ginagawa ninyo, alam niyo nang siya pala, di ba? Tapos sasabihin niyo hindi. Yan, miniminas nyo yung taong bayan na sa kanilang ability to bakit hindi na ba ngayon nakakapag gaya na sabi ni Sir Badong tama po yun na uso na po yung social media, kaya wala na po kayong metatago sa taong bayan, diba? Wag ganun, wag pagtanggol kasi hindi naman deserve siguro, diba? Pero kung sa bagay kasi iba may patakaran nga dyan sa Kongreso. Sabi nila na if you're against the speaker, wala ka pong proyekto. So baka yun nga mga karibin natin, pondo pa rin ang pag-uusapan dyan. Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe,
sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe. Kaya Balitang Pinoy TV, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Maraming salamat po.